May mga gabi na hinihiling mong hindi ka na umalis ng bahay. May mga sandali na parang nagkataon lang, ngunit talagang mga bitag na matagal nang naitakda. Dalawang pulis ang tinatanong. Isang maliwanag na desk lamp ang direktang kumikinang sa kanilang mga mukha. Danny at Kaloy, dalawang pangalan na dating pinagkakatiwalaan, ngayon ay mga suspect na lamang sa mismong punong tanggapan na tinawag nilang bahay. Hindi sila tumatanggap ng suhol, hindi nagpoprotekta, ngunit itinapon pa rin sa putik ng hinala. Fast forward scene, larawan ng batang babae na nagmamakaawa, ang mga mata ay nataranta, ang maliliit na kamay ay nakahawak sa laylayan ng kamiseta ng isang estranghero. Isang ina na nakaabang sa dilim. At sa mga serye ng madilim na araw na yon, isang maliit na batang babae ang lumitaw. Walang suot na paa, magulo ang buhok, at isang pangungusap na nagpabago sa lahat magpakailanman. Mama ko po pumapatay ng masasamang tao. Isang buntong hininga. Dahan-dahang tumutugtog ang background music, nakakapanghina, tense. Akala nila nagliligtas sila ng isang bata, ngunit hindi nila alam, binuksan na lang nila ang pinto sa kaharian ng demonyo, kung saan hindi na nalalapat ang batas, at ang gumagala na ina ay hindi tao. Ang mabubuting tao ay hindi palaging pinagkakatiwalaan. Hindi lahat ng nakauniforme ng pulis may liwanag pa rin sa puso. Danny, isang prangka na opisyal, nagtatrabaho ayon sa likas na ugali at prinsipyo. Kaloy, isang kaibigan, isang kasama, isang taong handang tumalon sa apoy para sa kapakanan ng hustisya. Ngunit ngayon, inilalagay sila sa timbangan ng hinala ng mismong organisasyong kanilang pinaglilingkuran. Silid ng interogasyon. Tinapik ni Teniente Vargas, Superior, ang kanyang mga daliri sa mesa. Vargas. Say it again. Bakit may larawan ng dalawang tao na tumatanggap ng plastic bag mula sa may-ari ng isang illegal na bar? Danny, mahinahon. Ito ay isang kahon ng noodles. Pumunta kami para balaan siya. Hindi ako kumuha ng pera. Kaloy, nagagalit. Sir, ang bar na iyon ay sa aking kamag-anak. Ngunit hindi ko ito pinoprotektahan. Sa kabaligtaran, gusto kong itigil niya ito bago ang mga bagay-bagay ay magulo. Vargas, nagbibigay din. Mga tao. At hindi mo ito sinumbong. Sa tingin mo ba ganoon kadali akong lokohin? Minsan, hindi mo kailangan ng ebidensya. Malabong larawan lang at chismis, sapat na yon para gawing kriminal ang isang bayani. Tensyon sa labas ng istasyon ng pulis. Umalis sa headquarters sina Danny at Kaloy, nakatingin ang mga tao, kalahating naniniwala. Kaloy umiti. See, after all these years of fighting, now all that left is a critical eye. Danny, ito ang unang pagkakataon. Duda ako sa katapatan ng badge na isinusuot ko. Para sa isang sundalong nagtataguyod ng batas, ang pagkawala ng pananampalataya sa organisasyon ay mas masakit kaysa sa tama ng bala sa dibdib. Meeting Aneng. Lumapit sa dalawa ang isang marumi, walang sapatos, at gusot na babae. Aneng, mahina, nag-aalangan na boses. Kuya, may piso po ba kayo? Gusto ko lang pong bumili ng tinapay. Danny, nakangiti. Bakit gabi na nandito ka pa? Nasaan ang nanay mo? Aneng, pabulong. Si mama po naghahanap ng pagkain. Minsan, pag may masamang tao, siya na po ang pumapatay. Sandaling katahimikan.
Tumigil ang ihip ng hangin. Tumigil si Danny, nakatingin kay Kaloy. Kaloy, anong sabi ng bata? Pumapatay. Aning, umingiti pa rin ng inosente. Po, mama ko po hindi niya hinahayaan akong saktan ng kahit sino. Ang isang bata masyadong maraming nalalaman tungkol sa kamatayan. Ang isang ina hindi kailanman nagpapakita ng kanyang mukha, ngunit palaging malapit sa bangkay. At 2 tao ang nahuhulog sa isang bangungot na hindi nila alam. Danny, nakatingin sa malayo. Naisip mo ba, Kaloy, na baka maalis tayo sa sistema? Para makita ang isang bagay na hindi natin pinaniwalaan na totoo. Kaloy, nagbubuntong hininga. Ano? Isang demonyo? Danny, hindi. Mas masahol pa sa demonyo. Ang katotohanang walang sinuman ang nangangahas na harapin. May mga nakatira sa atin na may anyo ng tao. Ngunit ang mga puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig. Old Cave, 9:47 minuto. Tahimik ang eksena. Umihip ang hangin sa mga napunit na kortina. Walang gana si Kaloy na nakatingin sa labas ng bintana, nakatingin si Danny sa malamig niyang kape. Ang wine chimes jingle, pumasok ang isang matandang lalaki. Isang maayos na suit. Isang misteryosong ngiti. Umupo siya sa table nila nang hindi niya iniimbitahan. Matandang lalaki. Mahilig pa rin kayong umupo sa sulok na ito tulad ng dati. Kung saan makikita pero hindi nakikita. Pause. I'm Eren. I'm here to offer you an opportunity. Danny, nag-iingat. Opportunity. Nawalan lang kami ng trabaho. Walang interview. Eren, monotone. Hindi nawalan ng trabaho ang mga pulis. Nakuha lang nila ang kanilang manipis na coat of law, hinubad at nagsuot ng mas makapal na balat, ang katotohanan. Bahagyang nanginginig ang mga mata ni Danny. Napapikit si Kaloy. Kaloy, magsalita ka, anong gusto mo? Eren. A war. Silent. Dirty. Pero kailangan. Bumunot si Eren ng isang lumang tablet. Ang screen ay nagpapakita ng larawan ng isang katawan na tinanggal ang mga organo nito, pulis iyon. Namutla si Danny. Eren. Mga aswang. Wala na sila sa fairy tales. Naninirahan sila sa amin, nagkukunwaring pulubi, driver, kahit ina ng bata. Mapanganib na imbitasyon. Inilagay ni Eren ang isang itim na card sa mesa. Dahil sa madilim na ilaw, kumikinang na parang kaliskis ng ahas ang simbolo sa card. Eren, sumali sa aking network. Walang mga panuntunan. Walang mga ranggo. Mga layunin lamang. Pangangaso sa mga aswang, nagliligtas sa mga tao, kapalit ng nawalang karangalan. Lumapit kay Danny. O maghintay hanggang sa dumating ang ina ng babae at balatan kayong dalawa sa inyong pagtulog. Unspoken consent. Katahimikan. Walang nagsasalita. Napapikit si Danny. Naikuyom ni Kaloy ang kanyang mga kamao. Kaloy, I'm in. Since you said aswang. I've never done the right thing without asking permission. Danny, marahan. Pupunta ako dahil ayaw kong makakita ng ibang bata lumaki sa dugo ng kanilang ina. Minsan,
ang nagpapatango sa mga tao ay hindi ang panghihikayat, ngunit ang takot na maging walang malasakit. Dinala sila ng itim na jeep sa isang lumang bahay sa gitna ng kakahuyan. Sa loob, 4 tandang bawas 5 katao ang nagsasanay ng archery, natututong makilala ang dugo ng tao at aswang. Batang babae, matalim na mata, maikling buhok. Bago, mag-ingat na huwag makagat at maging unang aswang sa grupo. Kaloy smirking. Nakipag-away ako sa kapitan noong lasing ako. Hindi ganoon kagat-kagat ang bibig mo. Tawanan. Relax ang atmosphere pero tense. Nang gabing iyon, umupo sina Danny at Kaloy sa tabi ng apoy. Tahimik ang gabi, ang liwanag ng buwan ay dumadaloy sa buhangin. Danny, sigurado ka ba hindi tayo magbabago sa iba? Kaloy, wala akong pakialam. Ang alam ko lang, kami ay tapat at kami ay itinapon na parang basura. Pause. Ngayon, kahit papaano ay nakakapili na ako ng panig. 2 lalaki, 2 paniniwala ngunit isang sugat, nagtaksil sa pananampalataya. At sa sugat na yon ang isinilang ay hindi puot, kundi apoy. Apoy upang tumuntong sa kadiliman at maging isang mangangaso sa gabi. Isang metal na haula sa isang lumang bodega. Sa loob ay may nanginginig na nilalang. Inilagay ni Eren ang kanyang kamay sa pintuan ng haula, bumulong. Eren, may bagong miyembro na sumali sa grupo. Humanda. Hindi ka maaaring magtago magpakailanman. Ang mga mata ng nilalang ay kumikinang sa dilim. Isang mahinang ungol. Gupitin sa itim na teksto sa isang pulang background. Sa likod ng pakikiramay may mga kuko na naghihintay na maunat. Kilalanin si Aning. Umaambon. Sinusuri ni Danny at Kaloy ang mga ebidensyang naiwan sa isang hindi nalutas na kaso. Biglang may malakas na katok sa pinto. Sa kalagitnaan ng maulan na gabi, isang maliit na boses, marahil ito ay isang tunay na paghingi ng tulong o isang imbitasyon sa isang bita. Bumukas ang pinto. Si Aning iyon, ang batang walang tirahan, basang-basa, maputla ang mukha, nalalaki ang mga mata sa sakit. Aning, humihikbi. Kuya Danny, mama ko po nasugatan, gutom na gutom po siya. Kaloy nagdududa. Ikaw na naman? Bakit kailangang maging tayo? Danny nakatingin kay Kaloy sa kalumuhod. Hey, it's okay. Dalhin mo kami sa nanay mo. Ang abandonadong silid. Pumasok ang grupo sa isang rundown na bahay sa gilid ng bayan. Ang dingding ay basag, ang kahoy na pinto ay nanginginig, isang malakas na amoy na malansa ang nanggagaling sa loob. Si Anita, ang ina ni Aning, ay nakahiga na nakakulot. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagninining pa rin sa lahat. Anita, sa mahinang boses. Salamat sa pagpunta, gutom lang ako eh. Gutom pero hindi gutom sa pagkain. Gutom dahil napakatagal ko nang nakatikim ng dugo ng tao. Napansin ni Kaloy wala talagang sugat si Anita. Masyadong kalmado ang mukha. Masyadong malinis ang mga kamay. Kaloy sa malamig na boses. Hindi ka mukhang isang taong nasugatan. Ang iyong mga mata ay hindi pula, ang iyong balat ay hindi nanginginig. O nagdadrama ka lang? Napunit si Danny. Umupo si Danny sa tabi ni Aning. Sumandal ang sanggol sa kanyang balikat. Mainit ang pakiramdam, pamilyar.
Pero may nararamdaman pa rin siyang mali. Danny nag-isip. Kung aswang talaga ang nanay niya, paano siya? Isang kasabwat? O isang biktima na hindi alam na ginagamit siya? Tumingin siya kay Anita at sa ganoong hitsura, mayroong humanization, sakit, pagkahapo ngunit pa rin tao. Anita, nagkaroon ako ng asawa. Isang pulis na katulad mo. Pinatay nila siya dahil hinala nila na siya ay isang demonyo. Simula noon, kailangan kong palakihin ang aking anak sa pamamagitan ng likas na ugali, sa pamamagitan ng mga kuko. Sinong masama? Ako o ikaw? Kaloy fiercely. Pinutol ni Kaloy si Danny sa kanyang pag-isip. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at naglakad patungo kay Anita. Kaloy, huwag magpalinlang sa hitsura at malungkot na kwento. Nakita ko ang lakas ng loob ng isang pulis kagabi. At ang mga marka ng ngipin na tumutugma sa mga marka ng kagat sa katawan ay mula sa isang nilalang na may ngipin ng tao. Sumisigaw si Aneng. Itinaas ni Danny ang kanyang kamay para pigilan si Kaloy. Danny, sandali. Siya ay ina pa rin. Kailangan niya ng ina. Kaloy, walang imik. Ilan pang anak ang mawawalan ng ina dahil sa kanya? Tumayo si Anita. Nagbabago ang kanyang mga braso, mas mahaba, lumalabas ang mga kuko mula sa kanyang balat. Nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Magkasabay na hinugot ni Kaloy at Danny ang kanilang mga sandata. Anita, sigaw. Sa tingin mo hustisya ka? Hindi. Kayo ang nakamaskara. Alam ko kung sino ang karapat-dapat mabuhay, kung sino ang karapat-dapat nakaingin. Atake si Anita. Ang matinding labanan ay nagaganap sa dilim, ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap. Si Aneng ay umiiyak. Ang kamay ni Danny ay nasugatan, si Kaloy ay halos makagat. Sa huli, natalo si Anita. Bumagsak siya sa mga bisig ni Aneng, bumubulong pa rin. Anita, baby, patawarin mo ako, gusto ko lang protektahan ka sa mundong ito. Sigaw ni Aneng. Lumuhod si Danny, ipinatong ang mga kamay sa balikat niya. Nakatayo sa likuran niya si Kaloy na humihinga. Kaloy, sabi ko sa'yo, Danny, misplaced pity will kill me. Sa pagitan ng linya ng mabuti at masama, may mga ina na pinipiling pumatay para palakihin ang kanilang mga anak. May mga bata na pinipiling manahimik para hindi mawalan ng ina. At may mga taong tulad ni Danny na nakatayo sa gitna ng linya na may dumudugong puso. The hunt in the forest. Dugo sa sahig. Nakabenda ang braso ni Danny. Dinala si Aneng sa sasakyan. Napatingin si Kaloy sa malalim na kabubatan sa harapan. Lumitaw si Eren mula sa dilim, bahagyang tumango. Eren, si Mama ay simula pa lang. Ngayon, pumunta tayo sa kabubatan kung saan natutulog ang mga totoong demonyo. Summoning Order. Narrator Libingan Malamig. Ang isang bata ay naligtas, ang isang ina ay patay. Ngunit ang pack ay buhay pa rin. At sa pinakamalalim na kadiliman ng kabubatan na yon, may mga mata na nakatingin pa rin. Isang eksenang pinabalik sa base sina Danny at Kaloy. Sa mesa ay may mga larawan ng maraming bangkay, nawawalang mga organo, pinatuyo ng dugo.
Eren. Lumipat na sila sa silangang bahagi ng Lakam Forest. Ang mga huling nawawalang tao ay pawang mga pulis. Kaloy. Kaya hinahabol nila ang mga taong nanghuli sa kanila. Dani. Hindi na sila nagtatago. Nagsisimula na silang mag-counterattack. Pagpasok sa Lakam Forest. Isang bagong gabing naliliwanagan ng buwan. 6 na tao na armado ng magaan na armas, pilak na kutsilyo, light traps. Nangunguna sina Kaloy at Dani. Bawat hakbang nila sa mga bulok na dahon ay gumagawa ng nakakatakot na tunog. Ang kagubatan ay higit pa sa isang kanlungan. Para sa mga aswang, ito ay isang banal na lupain. Isang kulay abo na lugar kung saan ang mga tao ay walang batas, at ang mga demonyo ay hindi na natatakot sa liwanag. Unang pagtuklas. Isa sa mga miyembro, si Lito, ang nakarinig ng isang bata na umiiyak. Lumayo siya sa grupo. Lito, pabulong. Aning. Nanginginig ang anggulo ng kamera. Lumilitaw ang isang maliit na figura sa lilim ng isang puno. Mga mata na kumikinang na dilaw. Wala nang oras si Lito para sumigaw, tanging tili na lang ang natitira. Tumalsik ang dugo sa puno ng kahoy. Bumalik ang katahimikan. Ambush! Natuklasan ng grupo ang bakas ng dugo. Bago sila makapag-react, mula sa mga puno, mula sa lupa, mula sa mga palumpong, ang mga aswang ay lumilitaw ng sabay-sabay. Action cuts. Pila kutsilyo laslas sa hangin, hiyawan, ang tunog ng laman punit, ang tunog ng sirang buto. Kaloy sumisigaw. Mas matalino sila kaysa sa inaakala natin. Hindi mga hayop. Hindi mga demonyo. Sila ay coordinated, taktikal, at alam kung kailan sila kukuha ng mga pagkakataon. Isang aswang ang sumuntok kay Kaloy, kumapit sa kaliwang balikat. Napasigaw siya sa sakit. Lumingon si Dani, binaril ito sa dibdib, tumalsik ang itim na dugo sa kanyang mukha. Ang nakamamatay na kagat. Yumuko si Dani para tulungan si Kaloy nang biglang, tumalon ang isa pang aswang mula sa lupa, na kinagat ng malakas sa braso si Dani. Matingkad na pula ang dugo. Malakas na sinuntok ni Dani sa ulo ang nilalang. Napaatras ito, umungol at nawala. Kaloy nanginginig. Ikaw nakagat ka. Dani, nakayuko, pinapanood ang daloy ng dugo. Alam ko ni. Walang sinabi. Desperado ang tingin. Sa mga mata ni Dani, ang takot ay hindi sa kamatayan, ngunit sa pagiging bahagi ng bagay na pinakaayaw niya. Huling pag-uusap ni Anita. Biglang tumahimik ang kalawakan. Blur ang lahat. Mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw si Anita. Ngunit iba, kumakaway ang buhok, kumikinang ang mga mata. Umaalinggaw ang boses na parang hangin sa mga puno. Anita, pabulong. Nakikita mo? Sino ang tunay na halimaw? Pumapatay tayo para mabuhay. At ikaw pumatay para makapaghiganti. Dani, panic. Patay ka. Pinatay kita. Anita. Hindi, Dani, kagigising ko lang. Sa tuwing nabahira ng dugo ang isang pulis, lalong lumalakas ang isang aswang. Dahil kami ay ipinanganak mula sa iyong kasamaan. Ang huling salungatan.
Napaluhod si Danny. Nanginginig ang mga kamay niya. Hinila siya ni Kaloy. Kaloy, don't listen to him. Ikaw pa rin, Danny. I won't let you become that. Sa huling labanan, ang kalaban ay hindi lamang nasa labas. Lumiliwanag na ang langit. 3 nakaligtas lamang ang umaalis sa kabubatan. Sugatan si Kaloy. Si Danny ay tahimik, ang kanyang kamay ay nakabalot sa mga benda, ang dugo ay tumatagos sa gasa. Eren sa radyo. Natalo ang unang laban. Pero natutunan natin kung paano sila mag-isip. At Danny, ipaalam sa akin kung nagsimula kang mangarap ng dugo. Hindi sumasagot si Danny. Nakatingin lang siya sa madilim na kabubatan sa likuran niya, kung saan hindi maabot ng araw. Lumabas ka sa kabubatan. Ngunit ang kadiliman sa iyong puso nananatili. Madaling araw. Walang laman ang kabubatan. Dugo ang dumi sa lupa. Sumunod si Danny, ang kaliwang braso ay nakabenda mula sa kagat. Sumunod si Kaloy, napunit ang mukha, nakahawak ang mga braso sa tiyan. Sa unahan, isang maliit na kuweba, sa loob ay si Anita, buhay pa. Si Anita ay pagod na pagod, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang sugat ay umaagos ng itim na dugo. Pero matigas pa rin ang mga mata niya. Si Aning ay nakatayo sa likuran niya, kumikinang ang mga mata, hindi naintindihan ang mangyayari. Aning, Hikbi. Kuya Danny, mama ko po yan, wag po. Tumayo si Danny. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa baril. Nakakuyom ang kanyang mga daliri. Pinagpapawisan. Tumibok ang kanyang puso. Hindi na ito pamamaril. Ito ay isang sandali ng pagtutuos. Sino ba talaga ang halimaw? Huling desisyon. Napatingin si Anita kay Danny. Walang pakiusap. Walang banta. Isang tingin lang, parang tinatanggap ang lahat. Anita, pause. Kung kailangan kong mamatay, hayaan mo siyang mabuhay. Pinatay ko lang para palakihin siya. Danny, naninginig. Hindi ko alam. Akala ko dati black and white lang. Ngunit sa kagubatan na ito may dugo lamang. Ibinaba niya ang baril pagkatapos ay itinaas muli. Lumipat ang kanyang mga mata mula kay Anita patungo kay Aning. Boom! Tumunog ang putok. Bumagal ang eksena. Bumagsak si Anita, bumulwak ang dugo. Sigaw ni Aning, nagmamadaling niyakap ang katawan ng kanyang ina. Napaatras si Danny ng ilang hakbang. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Sinubukan ni Kaloy na bumangon, ngunit huli na para pigilan siya. Danny, nag-collapse. Iniligtas ko ang bata. Ngunit pinatay ko rin ang lahat ng pananampalatayang iniwan ko. Upang protektahan ang hinaharap, kailangan mong patayin ang isang bahagi ng iyong sarili. Bumalik sa lungsod. Flash forward, inilabas sila ng jeep sa kabubatan, sa pamamagitan ng sikat ng araw ng madaling araw, ngunit walang ngumingiti. Si Eren ay naghihintay sa base, nakatayo sa may pintuan. Nakatanggap ng balita. Tumango, hindi masaya o malungkot. Eren, good job. Isa pang demonyo ang napuksa. At isang tao nawawala ang isa pang piraso ng kanyang kaluluwa. Dinala si Aning sa Social Protection Center. Hawak-hawak pa rin ang lumang manika. Blanko ang mga mata. Nakasara ang mga pinto. Huling tanong,
Gabi na. Mag-isang nakaupo si Danny sa balcony. Nasa kamay niya ang kanyang lumang kwaderno, ang kanyang unang assignment sa puwersa ng pulisya. Tuminala siya sa langit. Size. Nabaril si Danny. Nakaligtas si Danny. Iniligtas ni Danny ang sanggol. Ngunit si Danny ay wala na sa kanyang sarili. Maaari ba nating sirain ang kadiliman nang hindi ito hinahayaang sumakit sa ating mga puso? Tanawin ang lungsod sa gabi. Isang batang gumagala sa lansangan. Dahan-dahang bumabalik ang kamera. Lumilitaw ang isang linya sa itim na screen. Ang pangangaso ba ng mga aswang ay para iligtas ang mga tao? O para lang maging isa pang aswang?